So usap-usapan na nga ang magiging next power up ni Sanji at sinasabing ito ay malapit na nga raw mangyari. Pero bago natin yan simulang pag-usapan ay nung makailan lang ay kinonfirm na nga ni Oda na si Zoro at saka si Sanji ay pagdating sa lakas ay pantay etong dalawa na to. So although magkaiba sila ng role na ginagampanan sa grupo ng Straw Hat Pirates natin, pero malinaw na pagdating sa pakikipaglaban at sa lakas ay pantay lang silang dalawa at in-emphasize pa nga ni Oda na itong si Zoro at si Sanji sila yung mga key Straw Hat Fighters nga natin. At dahil nga dyan, sila yung officially ng mga wingman ni Luffy. Pero ganun pa man rin, marami yung nagdududa sa lakas na tinatagli ni Sanji. So kaya ayan, ipag-usapan na nga natin yung sinasabi na posible na maging next na power up ni Sanji. At eto nga ay nagsama-sama na etong mga tropa natin, etong si Loki at yung Monster Trio natin para kalabanin itong halimo na si Imo Sama. Pero ang tanong nga rito ay uubra na ba yung lakas ng Monster Trio natin laban sa kapangyarihan nito ni Imo Sama? So katulad nga sa nabanggit ko nung nakaraan ay etong Monster Trio natin talagang lumakas naman na ng husto etong mga to, pero sa tingin ko ay hindi pa nga yan sasapat dahil nga yung sa hinalin tulad natin yung sa pag-atake nila o sa pakikipaglaban nila sa 5 Elders hindi pa umuubra etong mga Monster Trio natin. So how much more pa dyan kay Imo Sama yung si final boss. At dito hindi tayo mag-focus kay Luffy at saka nga kay Zoro at mag-focus tayo rito kay Sanji. So hindi naman sa pambubuli dito kay Sanji, pero sa tingin ko dito sa Monster Trio natin etong si Sanji yung pinaka magkakaroon ng struggle laban niya sa mga demon at saka nga kay Imo Sama. So bakit? Kasi nga unang-una etong si Luffy ay na-acquire niya na na-awakened niya na yung kanyang devil fruit at ito nga nagiging sun god Nika siya. At maliban pa dyan may conqueror's haki pa etong si Luffy. So kaya nga pagdating sa pakikipaglaban dyan sa mga demon kala Imo, etong si Luffy may edge talaga, may advantage na siya dyan. At eto naman pagdating kay Zoro, so itong si Zoro hawak-hawak niya na nga ngayon yung espadang Enma. So alam naman natin na itong espadang Enma ang lakas niyan at napaka-destructive nga ng nagagawa nito ng espadang Enma. Pero yun nga lang, so far hindi pa natin nakikita na gamitin ulit ni Zoro yan at kung na-master niya na ba yan. So ito yung isa sa mga dapat pang i-master o i-improve ni Zoro dito sa may Elbaf. At maliban pa nga dyan, yung kailangan ring i-master nito ni Zoro ay yung kanyang Conqueror's Haki. So yun, sa mga nakakalimot, etong si Zoro, di ba nagtataglay rin yan ng Conqueror's Haki? So now, may dalawang panlaban etong si Zoro para makasabay siya dyan sa mga Demon Giant sa kay Imo Sama. So yan nga yung Enma at saka yung Conqueror's Haki. So now, kapag yan ay na-improve o na-master ni Zoro, ay sa tingin ko, hindi na ganun magkakaroon ng problema etong si Zoro sa pakikipaglaban sa mga Demon dyan. At so now, punta tayo ngayon dito kay Sanji. So itong si Sanji, meron siyang wala. Hindi, joke lang. Ito si Sanji, kahit na wala siyang Conqueror's Haki, pero nagtataglay naman siya ng exoskeletal. At etong ang exoskeletal niya to, ang laking tulong dito kay Sanji. Talagang napalakas siya ng husto niyan. At ito makita natin, kala mo immortal itong si Sanji kasi nga, nung inatake siya rito ni Queen, ay parang wala nangyari sa kanya. At eto nga, kahit na bali-bali rito, etong buto ni Sanji, ay parang wala-wala lang yan kay Sanji. At ang malupit pa niyan, ang bilis ng pagre-regenerate nito ni Sanji. So kumbaga yung kanyang healing ay ang bilis. So kaya nga etong exoskeletal ni Sanji, sa tingin ko ayan yung isa sa magandang feature talaga na tinataglay ni Sanji kasi napalakas niyan, saka nga napakunat pa eto si Sanji. Pero ganun pa man rin, although nag-improve na itong si Sanji, sa tingin ko ay not enough pa rin yan. At puntahan na nga natin ngayon etong mga apoy ni Sanji at unahin muna natin dyan etong kanyang Diablo Jambe. So ito yung regular lang na apoy at ang next na level up nga nito ay nag-power up si Sanji ay eto naman na yung nagkakaroon na siya o nagagawa niya ng blue yung kanyang apoy na kung tawagin ay Ifrit Jambe. So now, di ba inisip natin usually na kapag ikaw ay blue fire user, sinasabi natin dun sa karakter na aba, malakas to kasi bulong apoy yung gamit niya So inisip natin kapag bulong apoy, ayan na yung parang sa pinakil ba, yung pinakamalakas na apoy, pinakamainit. Pero meron pang mas lalakas dyan, mas iinit dyan. At eto nga ay yung black fire, so itim na apoy. At since dito yan mapupunta kay Sanji, ay possible ang pwedeng tawag dyan ay eto nga, Asmodeus Jambe. So itong Asmodeus kasi, ang ibig sabihin niya ay King of Devils. So ngayon, yung iba sa inyo baka magtanong, sabihin, ibig sabihin niyan, if ever itong si Sanji magiging King of Devils, paano naman yun? Di ba nga kasi itong si Zoro natin, siya na nga yung tinagurian na King of Hell. So paano magiging dalawa sila? So yun sa pagdating dito, sa tingin ko, si Oda na bahala dyan. Hindi, joke lang. Kasi kung papansin ninyo, eto mga atake dito na ginagawa ni
Jinbei tuloy, ni Sanji, parang lahat yan umiikot sa tema ng mga demons. So katulad nga nito, ng unang atake ni Sanji, di ba ang tawag nga dyan ay Diablo Jambe. So yung Diablo ay parang sounds like Diablo at ang ibig sabihin nga niyan, Devil. At ito naman sa kabilang banda, itong bulong apoy ni Sanji, di ba Ifrit yung tawag nga dyan. So itong Ifrit naman ay isa namang malakas yan, powerful type na demon naman yan ng Islam. So kaya nga kung papansinin, itong mga pag-atake ni Sanji, lalo na yung kanyang mga special attack, ay parang umiikot yan sa tema ng mga demons. So kaya nga, parang make sense din kung yung next power up ni Sanji ay yung ma-acquire niya na itong Black Fire na nga na to. At possible na ibase nga yan dito na kay Asmodeus, King of Devils. Kasi kung eto na yung Black Fire, yung masasabi natin na ultimate ba, yung pinakamalakas o mainit na apoy, ay pwede talagang i-connect yan dito kay Asmodeus bilang King of Devils. Pero maliban pa nga sa pagiging King of Devils na ito ni Asmodeus, ay isa pang interesting dyan, yung sa pinagmumulan ng kanyang lakas. At eto nga yan, mula sa Dark Obsessive Form of Love. So sakto, parang connect na connect kay Sanji. Kasi nga, kung usapang love lang naman din, ay aba, hindi papatalo dyan eto si Sanji. At eto nga parang lumalakas eto si Sanji dahil driven siya by love. So kaya nga, ang tanong dito, paano makakawat ni Sanji etong kanyang Black Fire? So puntahan muna natin dyan etong si Gaban. Kasi nga diba, etong si Gaban, na-confirm din natin yan na nagtataglay siya ng Conqueror's Haki. So now, etong si Sanji, pinaparallel nga natin dito kay Gaban yan. So ibig sabihin, ay mula nga rito sa part na to, ay possible na ma-open na ma-unlock na ni Sanji yung kanyang Conqueror's Haki ng katulad nga rito kay Gaban. So yes guys, kinakailangan ma-unlock ni Sanji itong kanyang Conqueror's Haki nang sa ganun ay magamit niya itong kanyang black na apoy. So ang mangyayari, kapag na-unlock ni Sanji kasi yung kanyang Conqueror's Haki, pwede niya nang balutan yung kanyang apoy. At pag nabalutan niya na ng Conqueror's Haki yung apoy niya, ay dito na magkukulay na itim itong kanyang mga apoy. So yun lang naman siya atin ay pagkatapos nga niyan. Is yan guys, so hanggang dito lang itong video natin patungkol sa next na level up neto ni Sanji. So yan, kayo ba guys, sa tingin nyo ay ito na nga ba yung next na level up ni Sanji pagdating din sa kanyang apoy, makukuha niya na yung itim o yung dark fire. At so yan guys, ay ulit ay maraming salamat sa walang sawang pagsuporta sa channel natin. At ayan, kung natripan nyo pala itong video natin, ay huwag nyo kalimutan mag-iwan ng like. So yun na naman, sa lagi mag-ingat, God bless nila at kita-kits tayo ulit.